Kahit sinong lalaki kung sa paningin niya ay lason ka na, susukuan ka na niya. Anim na senyales na seryoso sa'yo ang iyong boyfriend. Pero disclaimer lang mga boss, alam kong hindi lahat pare-pareho ang pananaw. May sasang-ayon at hindi sasang-ayon sa mga sasabihin ko. Ikaw naman na nanonood, kung babae ka man, huwag mong kukumprontahin o tatanungin agad ang iyong boyfriend kung mahal ka ba talaga niya. Kasi iba-iba kaming mga lalaki kung paano magparamdam ng pagmamahal sa isang babae. Una, sa'yo lang siya nakafocus. Basic, ikaw ang center of attention niya palagi. Lahat ng bagay na may connection sa'yo, maliit man o malaki, luma man o may bago sa'yo, ay mapapansin niya. Pangalawa, palagi ka niyang ina-update. Kung mahal ka ng boyfriend mo, hindi mo na iyan kailangang tanungin kasi nagkukusa na iyan na magsasabi kung ano o sino ang kasama niya. Kasama ka na kasi sa routine niya sa buhay. Ang i-update ka kasi girlfriend ka niya. Except kung hindi talaga ikaw ang mahal niya. Ikatlo, nasa priority list ka niya. Alam ninyo bang kaming mga lalaki, may mga priority kaming siniset sa buhay na pagtutuunan namin talaga ng pansin. Tulad ng pamilya, trabaho, pag-aaral, libangan at iba pa. Huwag kang malungkot kung sakaling hindi ikaw ang number 1 sa priority list niya. Ang mahalaga kasama ka sa priority niya. Kasi kung wala ka, mukhang di na kayo aabot hanggang dulo. Tandaan mo, kapag nasa priority list ka ng isang lalaki, he will always give you quality time that you deserve. Paano mo malalaman? Kung paano kanya itrato bilang special someone. Ikaapat, gusto niya maging parte ng buhay mo, hindi lang basta boyfriend lang. Palagi niyang ini-involve ang sarili niya sa buong buhay mo. Mapapamilya man o kaibigan o kahit anong connection mo sa kahit sinong tao. Pati mga pangarap mo sa buhay ini-involve niya. Na alam niya kung paano kanya mapapasaya, lahat ginagawa niya kasi interesado siya sa buhay mo. Ikalima, never kanyang susukuan. Kung mahal na mahal ka at seryoso talaga ang isang lalaki, never iyan nasusuko sa'yo. Ipaparamdam niya sa'yo kung gaano kanya kamahal. Gagawa palagi iyan ng paraan para hindi kayo magkahiwalay at palagi lang kayo magkasama sa lahat. Ipaparamdam niyang madudurog siya kapag nawala ka. Except na lang kung ikaw na yung girlfriend na toxic na babae. Yung tipong mahal na mahal ka ng lalaki tapos nakikipaglandian ka pa sa ibang lalaki at di ka marunong makontento. Kahit sinong lalaki kung sa paningin niya ay lason ka na, susukuan ka na niya. Ika-anim, hindi niya hinahayaang mangibabaw ang pride niya bilang lalaki. Ang pride ng lalaki ay katumbas ng bagay na iniingat-ingatan ng isang babae. Makikita mo ito kapag nag-away kayo ng boyfriend mo. Kapag galit ka bilang isang girlfriend, magagalit din siya sa'yo. Ayaw niyang ibaba ang pride niya. Doon mo makikita na maling lalaki yan. Unless kung seryoso at mahal ka ng boyfriend mo, hahayaan ka niyang magalit at tahimik lang siya kasi nag-iisip ng paraan para suyuin ka. Alam niya rin kasi palaging may tama ang babae ay tama kayong mga babae. Kaya he will be the one to apologize first. Kahit ikaw pa ang may kasalanan. Sila talaga yung mga lalaking tunay at seryoso magmahal. Dahil sa haba ng pasensya nila, ma-pride man ang lalaki pero they will not use it against you.
Kasi mahal ka niya at alam niyang mula nang sinagot mo siya, doon pa lang, panalo na siya. Tandaan mo yan. God bless. Paano nga ba mahalin ang isang taong galing sa failed relationship? Sa mga taong gustong pumasok sa buhay ng isang tao pero nireject sila kasi hindi pa raw ito handa, galing na kasi sila sa failed relationship at baka maulit lang ang naranasan nila. Takot pang magmahal ulit kasi nasaktan na raw siya at hindi niya na magawang magtiwala. Kung nasa sitwasyon kang ganito pero gustong gusto mo talaga siya, maghintay ka at hayaan mo muna siya. At maniwala ka sa kanya kasi totoo iyon. Huwag mong piliting mahalin ka niya. Hayaan mong maging handa siya kasi kapag naging ready na siya at okay na ulit siya, siya mismo ang magpapapasok sa'yo bilang bagong tao sa buhay niya. Alam kasi niya kapag maayos na siya, kapag kaya niya na ulit lahat-lahat, hindi na siya matatakot sa mga bagay na kinakatakutan niya. Bibigyan ka na niya iyan ng pagkakataong mahalin mo siya. Pero sa ngayon, hayaan mo muna siya. Hayaan mo muna siyang matakot. Hayaan mo muna siyang hindi maging okay. Hayaan mo muna siyang maging magulo. Hayaan mo muna siyang mag-isa. Ang paghilom kasi ng sugat ay kailangan ng mahabang panahon. Wala namang target na araw para maging okay agad ang isang tao. Ang mga ganyang klase kasi na tao, isa lang ang gusto, ang mag-heal sa lahat ng aspeto ng sakit na naranasan nila sa pagpasok nila sa relasyon. Tandaan mo yan. God bless.